Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamungag Gospel Reflection. Ngayon ay August 16, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 15, verse 21 to 28. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak ko pong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gapatok may di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo." At nang umalis na, siya'y nag-iingay at sumusunod sa atin. Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan niya at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta." "Tunay nga po," tugon ng babae. "Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At hindi gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Isang babaeng Kananeya ang lumapit kay Jesus. Hindi siya kabilang sa bayan ng Israel, isa siyang outsider. Pero may anak siyang lubhang nahihirapan, kaya't lumapit siya at nagsabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Ngunit tila hindi siya pinansin ni Jesus at sinabi pa ng mga alagad na paalisin na siya. Pero hindi siya umalis. Lumapit pa siya, lumuhod at nagsabi, "Panginoon, tulungan mo ako." At sa huli, sinabi ni Jesus, "Babae, napakalaki ng iyong pananampalataya." At gumaling ang kanyang anak. Napakaganda ng pananampalataya ng babaeng ito. Pero kung tutusin, hindi naman siya lumapit kay Jesus dahil sigurado siyang sasagutin. Lumapit siya dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. At minsan ganito rin tayo. May mga problema na kapag tayo lang ay umaasa sa sarili natin, hindi talaga natin alam, hindi natin kayang ayusin. May pagkakataong nauubos ang resources natin, naubos ang lakas, ang option, at ang natitira na lang ay simpleng panalangin, "Lord, help me. Tulungan mo ako." Napansin mo ba? Hindi niya sinabi, "Lord, kailangan mangyaring ito ayon sa gusto ko." Hindi. Kundi ang sabi niya, "Tulungan mo ako." Napakasimple, very humble, very honest. Baka yan din ang kailangan nating matutunan. Hindi lahat ng panalangin ay kailangan mahaba. Minsan, ang pinakatapat na panalangin ay, "Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Lord, pagod na ako. Lord, ano ko ito? Tulungan mo ako." At kahit tila tahimik ang Diyos, hindi siya umalis. Ito ang nakabibilib sa kanyang pananampalataya. Hindi niya hinayaan na ang katahimikan ni Jesus ang maging dahilan para tumigil siya sa paglapit. Minsan, tayo nga kapag hindi agad natin nakukuha yung sagot, yung gusto natin, iniisip natin na, "Ay, baka hindi ako naririnig." Pero maaring ang hinihingi natin sa Diyos ay hindi lamang faith to receive, kundi we also need faith to remain. Pananampalatayang naghihintay, mananatili kahit mahabang panahon dahil sa paghihintay. At may isang bagay pang napakaganda rito. Ang pananampalataya ng babaeng ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Bakit niya ginagawa iyon?
pinaglalaban niya ang kagalingan ng kanyang anak. May pagkakataong ang panalangin natin ay hindi para sa atin. Minsan para sa anak, sa asawa, sa magulang, sa kaibigan, para sa isang taong mahal natin. Kaya kung may taong mahal mo na pinagdaraanan niya yon, huwag mong isuko ang panalangin para sa kanya. Let us pray. Lord, tulad ng babaeng Cananea, may mga taong mahal namin na nais namin na iyong tulungan. Hindi namin kayang ayusin ang lahat sa kanilang problema. Kaya ngayon, nilalapit namin sila sa iyo. Pakinggan mo rin po, Panginoon. Dinadalangin ko rin po personal yung lahat po na nakikinig ngayon, yung aming pong listener. Marahil kapag kami ay napapagod, palakasin mo kami. Kapag tila tahimik ka, turuan mo kaming manatili, maghintay. At kapag hindi na namin alam ang sasabihin, hayaan mo maging sapat na ang simpleng, Lord, tulungan mo ako. Palalimin mo ang aming pananampalataya at turuan mo kaming huwag madaling sumuko sa panalangin. Amen. Friends, baka may biglang pumasok sa isip mo na pangalan na kailangan niya ng dasal ngayon, yung nagpapadasal sa iyo ngayon. I-message mo siya. Sabihin mo sa kanya, I'm praying for you, hindi ka nag-iisa. Share natin yung audio gospel na ito sa kanila, sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, sa ating mga GC, classmates, sa ating mga kasama sa trabaho. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.